Naranasan nyo na po bang hindi batiin or hindi i-greet sa mismong araw ng birthday nyo po? Or hindi man sa birthday or wedding anniversary or special moment ng life nyo na hindi po kayo nabati. Hindi po kayo nag-greet or hindi kayo napagandaan. Anong nafe-feel nyo po? Sige po, ano pong nafe-feel? Malungkot? Ano pa po? Pwedeng mainis, pwedeng ma-frustrate, pwedeng magalit. Kung pinagandaan ka naman, kaso eto po yung hinanda. Okay lang po ba yan? Ang bira, tutong na kanin, no? Kahit sana lemon square cheesecake, at least may cake, no? Pero ano po mararamdaman, no? Pwede po tayo magalit, no? Ano po? Tama po ba? Or tayo pong mga nai-ignore, no? Kung meron kang gustong i-share, pero nababaliw-bala ka, hindi ka napapansin, no? Or kahit sa mga youth na nandito na hindi ka napapansin ng parents mo. Or tayong may mga pinagdadaanan, nai-ignore po tayo. Ano pong nararamdaman natin? Pwede pong magtampo, no? Pwede pong sumama yung loob, magalit, no? Kapag hindi po tayo nakikita. At ano pa po? Ikaw ba ay napangakuan na? Napako po eh. Ano yung napangakuan ka na ba? Anong pangako sa'yo? Kailan magbabayad ng utang? Or napangakuan kang mamahalin ka, no? Hira, sakit, no? Broken promises, no? Anong nafe-feel? Anong mafe-feel mo kapag yung nangako sa'yo hindi niya natupad? Or hindi niya nabigay, no? Ikaw ba'y magagalit? Ikaw ba'y magtatampo? Ikaw ba'y maiinis, no? Or sino naman po dito yung bumabiyahe everyday sa work? Yung mga hindi naka-work from home, yung mga nag-on-site. Nakakaranas po tayo ng heavy traffic. No, kapag late ka nagising, 6 a.m. ko umalis, wala na, traffic na. Meron po ba dito naiinis pag naiipit sa traffic? No, nababanas, no? Bira. Yung jeep na sinakyan mo, malilate ka na, nagpagasolina pa, no? Yung mga ganun eh, para nananadya. Heavy traffic, no? Or sino naman po yung mga nagmamaneho? Yan, dito yung mga nagmamaneho. Nagda-drive, sino po nagda-drive? Naka-experience mo ba kayo ng road rage? Mainit ba ulo nyo pag nagmamaneho? Di ba yung parang, inovertikan ka, no? Pero beast mode, no? Talagang galit na galit, no? Lalo na sa social media, nakikita po natin, talamak po ang road rage. Tama po ba? Na dumadating sa point na, nagkakaroon ng patayan, di ba? Di ba? Di mo alam, nung na-enkwentro mo, may barel, di ba? Dahil sa init ng ulo, dahil sa galit, umaabot po sa road rage. Ano po yung napag-usapan natin last week? The anatomy of fear. Last week. At last week, the anatomy of joy. And today, pag-aaralan po natin, the anatomy of anger. Pwede ba tayo manalangin saglit? Let us pray. Lord Heavenly Father, pinupuri ka namin, Panginoon, pinapasalamatan ka, dinadakila ka, O Diyos. Lord, thank you, Lord, for this week, Panginoon. Sinamahan mo kami, Panginoon. Di mo kami pinabayaan, Lord God. Lord, today, Lord God, nag-step kami, Lord God, sa inyong bahay-sambahan, Panginoon. Naniniwala kami, Panginoon, na may gagawin kang maganda, Panginoon. Lord, meron kaming i-expect, Panginoon, na marireceive namin today, Lord. Na hindi kami uuwi, Lord God, na empty-handed, Panginoon. And today, Lord, gamitin mo ang aking buhay, ang aking bibig, ang aking dila, Panginoon, to deliver your word, Lord God. Ikaw lang maramdaman, ikaw lang makita, in Jesus' name. Amen and amen. Pwede bang mas malakas ang palakpak for the Lord? Hallelujah! Hallelujah! Ngayon po, mag-aaral po tayo, the anatomy of anger. Sino po excited na? Amen and amen. Sabi dito, anger is an emotion, not a behavior. Tama po ba yan, na ang anger po ay isang emosyon? At may purpose po, bakit po nilagay ni Lord yan sa atin? Tama ba? Merong fear, joy, sad, no? Meron po may anger. At hindi daw po yan behavior. Hindi dapat yan kinauugalian. Tama po. Hindi dapat yan sinasanay. Dapat yan ay emosyon. Meron po ba kayong kakilala na laging galit? Yung katabi niyo po, lagi po bang galit yan? Ang bira, no? Hindi po yan dapat kinagagawian. Yan po isang emosyon. Tama po? Alam po ba ang definition ng anger? Sabi dito, a strong feeling that makes you want to hurt someone. So kapag ikaw pa ay galit, gusto mong makapanakit.
Di ba gusto natin ilabas yung galit natin? It's either verbal, it's either physical, no? And be unpleasant because of something unfair or unkind that has happened. Siyempre, hindi po natin nakokontrol eh. May mga pangyayari na hindi natin gusto at pwedeng maging rason ng ikagagalit po natin. Tama po ba? Kaya po tayo nagagalit. Sabi po sa Hebrew word na karaaf, ang kara means heat or burning. And up is nose. O hot, nose, anger. Tignan mo ngayon katabi mo kung namumula yung ilong niyan. Ang bira pag namumula ilong niya, nagagalit. Paano ka magalit, kapatid? Ganun ba? May gigil, no? So kapag galit daw po tayo, namumula daw po yung ilong natin. Rudolph eh, no? So ganun daw po, pag nagagalit. Ganun po yung emosyon natin, no? Yung expression natin. So may tanong po ako sa inyo, kapatid. Okay lang bang magalit? Sige po, okay lang po bang magalit? Okay lang po bang magalit? Sabi po sa Psychology Today, anger is a valid and useful emotion. So, okay lang pong magalit. Emotions are big exclamation point that our brains hold up to get our attention when something is important is happening. Or when a problem needs to be solved. Ito po, fears warns us about danger. Grief tells us to seek support. Joy tells us that we should continue doing whatever it is that makes us feel good. Ano naman po yung anger? Anger is the same. It tells us that injustice is being enacted or that we need to take action to ensure the survival of our body and our integrity. So, ayon po sa psychology, is okay lang pong magalit. Okay lang mainis. Kasi kasama po yan sa buhay. Tama po ba? Lahat po yan i-experience natin. Pero ang hindi po okay is paano po tayo magre-react kapag tayo po ay galit. Yun po yung usapan. Paano mo i-deal yung anger? Positive or negative? At yan yung pag-uusapan po natin. At ano ba ang magiging negative result kapag tayo po ay uncontrolled anger? Kapag hindi po natin napipigilan yung galit, ano ang maging pwedeng resulta? At ito po ang negative side, number 1, damage relationships. Sa pamilya niyo po ba, uso pa rin ba yung mga away-away? Mara-relate no? Away lupa, mga ganun, no? Damage relationship. Pag galit ka, kapag napangunahan ka ng galit, pwedeng mawala yung trust. Pwedeng mawala yung relasyon, no? Sa family, sa friends, no? Nagkakaroon ng broken family. Nagkakaroon ng friendship over. Tama po ba? Dahil sa galit. Ano pa? Pangalawa, regret or guilt. Nung parang galit ka, emosyon na emosyon ka, meron kang hindi nasabi na maganda, meron kang nagawa na hindi maganda and sa dulo pagsisisihan mo. Tama po? Na parang, sayang, sana hindi ko ginawa. Dahil nga puno ka ng galit, nakagawa ka ng mali at sa dulo nagsisisi ka. Sana hindi ko sinabi. Nakasakit tuloy tayo ng damdamin. Tama po? May guilt may regret Pangatlo, violence or aggression, verbal abuse, physical abuse, no? Health problems, kapag tayo po ay laging galit, yung heart risk disease po tumataas, no? Meron pong hypertension, meron pong nahihimatay sa sobrang galit, meron pong inaatake sa puso kapag sobrang galit. At isa pa po, hindi po nakakatulog, no? Kapag punong-puno yung galit, yung puso at mental health, it's either pwede ka ma-depress, pwede ka ma-stress, pwede ka magkaroon ng anxiety. Nandun ka ba, kapatid? Nandito ka ba sa sitwasyon na to na may galit pa din sa puso mo ngayon? No? At meron pa akong gustong i-share sa inyo. Isa po siya sa mga ginamit ni Lord para i-lead ang Israelites papunta sa Promised Land. At siya po si Noah, Moises. Si Moises po, tama po. Siya po si Moises. At si Moises po ay may pinagdaanan na anger issue. No? Alam po natin yung history niyan, siya po ay nakapatay ng isang Egyptian dahil merong binubugbog na isang Hebrew, pinagtanggol niya, napatay niya po.
At siya po ay napunta sa wilderness, umalis ng 40 years. At siya po ay tinawag ng Panginoon. At ito po yung mga sumunod na pangyayari. Sa Numbers 26 to 11, kwento ko lang po, yung nasa taas po na verse na yan, is nililid po ni Moses ang Israelites at yung Israelites po ay nagre-reklamo. Nagdedemand kay Moses na, Moses, bakit mo kami dinala dito sa wilderness? Sana namatay na lang kami. Bakit dinala mo po kami dito? Sana nasa Egypt na lang kami. Di mo na kami dinala dito kasi nahihirapan kami. Wala kaming makain, walang mainuman. Ganon yung nangyari. So si Moses na-frustrate. Tao lang din si Moses eh. Tama po ba? So ito po yung sumunod. Numbers 26 to 11, sabi sa verse 6, Moses and Aaron turned away from the people and went to the entrance of the tabernacle, where they fell face down on the ground. Then the glorious presence of the Lord appeared to them, and the Lord said to Moses. So maganda po yung ginawa nila. Sila po'y frustrated, sila po'y galit, sila po'y pumunta kay Lord at lumuhod. No? So Lord po ay nagpakita sa kanila, nangusap sa kanila, you and Aaron must take the staff and assemble the entire community as the people watch. Speak the rock over there, and it will pour out its water. You will provide enough water from the rock to satisfy the whole community and their livestock. So inutos po ni Lord na utusan po ni Moses ang bato para po lumabas ang tubig. Familiar po ba kayo sa story? Yun po. Tuloy po tayo. So, meron po tayong matututunan dun sa verse na yan. Sino po dito gusto ma-overcome niya yung anger? Kasi sometimes, nako-conquer po tayo ng anger. Napapangunahan po tayo ng galit. Tama po ba? At meron pong negative result pag kinakain tayo ng galit. Ngayon, pag-aaralan po natin how to overcome anger. At number 1, bago po yan, meron po akong 3 D na gustong i-share how to overcome anger. 3D. Wow, sine lang, no? Number 1, don't let your anger control you. Sabi mo sa katabi mo, don't let your anger control you. Wag mo hayaan na yung galit ay controlling ka, no? Sabi sa verse 10 sa Numbers 20:10, then he and Aaron summoned the people to come and gather at the rock. So, sinunod po nila yung inutos ng Panginoon. Ginather po nila. At ito po ang naging response ni Moses. Listen, you rebels, he shouted. Must when we bring you water from this rock? Then Moses raised his hand and struck the rock twice with the staff. So dahil po sa galit ni Moses, at siya po ay na-frustrate, napahalo niya po yung rock ng 2 beses. So kinain po siya ng galit. So pero sabi po dito, He cares about the manner and attitude. Si Lord po ay nakikare po sa ating manner and attitude kapag tayo po ay nasa anger situation. Paano po natin siya i-respond or paano po natin i-handle? It's either right manner and right attitude or negative. Anger isn't always wrong, but acting on it impulsively can lead to sin. Hindi po masamang magalit. Pero, kapag napangunahan ka ng galit, pwede kang dalhin neto sa kasalanan. Sabi sa Ephesians 4:26-27, and don't sin by letting anger control you. Okay lang magkasala, pero wag mo hayaan na kokontrolin ka nung. Okay lang magalit, basta wag ka kokontrolin ng galit. Don't let the sun go down while you are still angry, for anger gives a foothold to the devil. Kayo po ba, pag nagagalit po ba kayo, pinapalipas nyo po ba? Or pinapatagal nyo? Or ini-stay nyo sa heart nyo? Yung anger, yung galit. Pero sabi po dito sa Ephesians 26-27, okay lang magalit, pero hindi dapat ang galit ang makokontrol sa'yo. Kundi, bago matapos o bago lumubog ang araw, dapat yung galit na yan ay nawala na. Kasi bakit, kapatid? Bakit masama kapag in-stay yung galit?
Kasi yun yung magiging opportunity ng kaaway para gamitin yan sa'yo. Amen? Magiging foothold ng devil. Magiging gateway ng devil ni Satan. Gamitin yung heart mo, gamitin yung buhay mo para magalit at magkasala ka. Kasi ano po bang nangyayari kapag kinontrol po tayo ng anger natin? Hindi po tayo makakapag-isip ng maayos. Tama po ba? Hindi tayo makakapag-decide ng maayos. Makakapagsabi ka ng hindi maganda. Makakagawa ka ng hindi maganda. Kapag yung anger po, yung nag-control sa atin. Kaya yun po yung sabi ng Bible, huwag niyo pong hayaan na humaba ang galit. Amen po ba? Kailangan po pinapahupa. Ito po yan, lingering anger can become bitterness, which gives Satan room to influence your heart and relationships. Meron po ba sa inyo na until now, yung galit mo na yan sobrang tagal na? Years na? Dekada na, yung galit nandyan pa din? Meron po ba na ganito? At yan po yung gagawing tool ni Satan para po ay manahan sa puso natin. Na magdudulot ng bitterness, na lagi ka na lang, pag naalala mo yung bagay na yun, galit ka. Pag nakikita mo siya, galit ka. Kasi until now, di mo siya na-forgive. Di mo siya pinapatawad. Yung galit, mas lalo mong nilalagyan ng galit na hindi mo nire-release. At di mo alam, yung puso mo nakukurap at pati yung relationship nasisira. Napuprolong. At yung damage, lumalala. Alam niyo po ba itong toothpaste? Sino po dito, kapag nagtutoothbrush ka, nilagay mo yung toothpaste, sumobra. Nababalik niyo ba? Natry niyo bang ibalik? Nababalik niyo? Ang hirap, di ba? Kasi ganun din po kapag yung anger, yung nag-control sa'yo, meron kang masasabi na hindi maganda na hindi mo na mababawi. Meron kang magagawa na hindi mo na mababawi. Nasabi mo na eh. Kasi, napanggarihan ka ng galit. Na-realize mo sa dulo, mali ata yung nasabi ko. Nasaktan ko ata yung dadamdamin niya. At sabi nga daw, mas masakit daw ang salita kaysa sa physical. Tama po ba? Parang pumupunit po ng puso, no? Kasi kapag galit ka, yung sasabihin mo, talagang makakasakit eh. Talagang pumupunit eh. Strike to the heart eh. At kapag naglaylo na, ma-realize mo na, mali ah. So parang sa toothpaste. So kayo po ay magtutoothbrush, maaalala niyo po yung life lesson. Tama po ba? About sa toothpaste, no? Ganun po eh. Hindi po natin mababalik eh. Hindi na natin mababawi eh. Nalabas mo na eh. Kaya wag po natin hayaan na kontrolin po tayo ng galit. Amen po ba? Amen. Sabi nga dito, huwag pupunuin ng galit ang puso, dapat pinapahupa. Tama po ba? Dapat pinapahupa. Dapat inaalis. Dapat hindi tinatambayan. Dapat inaalis. Anger is emotion, not a behavior. Amen? Sunod po tayo. Ano po yung una? How to overcome anger, number 1. Wag po nating hayaan, no? Don't anger control you. At pangalawa, depend on God. Bakit depend on God? Sabi sa verse 12 sa Numbers 20:12, but the Lord said to Moses and Aaron, because you did not trust me enough to demonstrate my holiness to the people of Israel, you will not lead them into the land that I am giving them. So dahil nga po sa sobrang galit ni Moses, hindi po siya dumepende kay Lord. Hindi po siya nag-trust sa Lord. Saan po siya nag-trust? Sa emosyon niya, sa galit niya. Napalo niya yung bato na imbes dapat utusan lang. Hindi po siya dumepende sa sarili niya. Kayo po ba, pag nagagalit kayo, nakakapag-isip po ba kayo ng tama? Parang you did your own way. Tama po ba? Hanggat maaari, I can fix this, I can handle this. Kapag galit ka, full of emotion, hindi pang birap, kahanin ko yan, babanggain ko yan, papalagang ko yan. Di ba?
Ganun tayo pag anger eh. Di, ayokong kinakanta yung pamilya ko eh. Kailangan kong ano yun yan, address yan. Hindi dumidepende kay Lord, dumidepende sa sarili. Nagtatrust sa sarili kakayahan. Na nasa dulo, pwede mong ikapahamak. Nag-relay ka eh. Hindi ka nag-relay kay God eh. Saan po ba nanggagaling ang anger? Fueled by pride. Di ba? Yun nga eh. May pride eh. Di ba? Ayokong inapakan ako. Ayoko yung parang binabasta-basta ako. Kailangan kong pumalag ako. Selfishness. Impatience. Di ba? Wala kang pasensya. Yung fruit of Holy Spirit, hindi mo na nagagawa kasi galit ka. Or hurt ego. Naapakan yung ego eh. Ayaw natin yun eh. Tama po ba? Pero hindi po yun yung gusto ni Lord eh. Ang gusto ng Panginoon, mag-depend po tayo sa Kanya. His anger took over and led to his disobedience. Dahil sobrang galit, hindi po nasunod ni Moses ang instruction ni God. At nag-lead po ito sa disobedience. So kapag galit po pala tayo, madidisobey po pala natin si Lord sa actions na gagawin natin. So how we deal the anger, kung positive ba or negative. So sa ginawa ni Moses, na-disobey niya si God because of anger. Punong-puno ng galit. Na-frustrate eh. Pambira, parang lahat ng concern sa kanya, sinisisi siya. Umapaw yung galit. At dumating sa point, na-disobey niya si God. So ganoon din po pala tayo. Sa day-to-day life natin, if yung anger nang ibabaw, pwede natin ma-disobey si God. Di ba? Mga bata, pag na-raise yung boses sa magulang, disobedience, galit eh. Nagdadabog. Tama po ba? Di ba? Pag-uutusan. Or sa mga magkakapatid, di ba? Sa mga magulang. Kapag yung galit nangunguna, nadi-disobey si God. Amen po ba? At ito pa po yung isa, Numbers 26-11, di ba po, dito po natin makikita na nag-depend po si Moses sa sarili niyang kakayahan. Bakit? Ang sabi kasi ni Lord, sa kanya manggagaling yung miracle eh. Tama po ba? Sa kanya manggagaling yung tubig eh. Pero sabi ni Moses, "Listen, you rebels," he shouted, "must we bring you water from this rock?" Pambihira. Must we? Kasama ako. Parang, kami, sa amin manggagaling to. Di ba? Mali eh. Dumepende sa sarili. Don't rely on anger, rely on God. Amen po ba? Kasi kapapahamak mo kapag sa anger ka nag-rely. Kapag sa sarili mo, self-reliance, must we. Dapat si Lord. Amen po ba? Don't rely on anger, rely on God. Sabi mo sa katabi mo, rely on God. Rely on God, kapatid. Huwag sa sarili. At pangatlo, demonstrate holiness. Demonstrate holiness. Sabi sa verse 13, "This place was known as the waters of Meribah," which means arguing. "Because there the people of Israel argued with the Lord, and there He demonstrated His holiness among them." So ano po ba nangyari? Si Moses, hindi niya po na-demonstrate yung holiness. At dahil po sa kagagawa ni Moses, ano po nangyari? Hindi po sila nakapasok sa promised land. Ang bigat po, no? Na yun yung pangako ni Lord sa Israelites na dadaling ko kayo sa promised land, pero because of anger ni Moses, hindi po sila nakapasok sa promised land. So kapag tayo pula ay galit at hindi nag-show ng love, pwedeng mapahamak. At hindi lang tayo, pati yung mga kasama sa kagagawa ni Moses, sa pag-strike niya ng bato. Nag-level up yung anger. Na-disobey si God, hindi nakapasok ng promised land. Ano ba yung madudulot ng anger? Anger doesn't solve anything. Tama po ba?
Hindi masusolusyonan pag may family problem, kapag may concern, kapag parehas galit, hindi mag-uusap, nagigirian eh. Hindi nakakasolve. It builds nothing, but it can destroy everything. Mas magiging malala. Tama po ba? Mas magiging sira kapag laging galit. At yun yung nangyari sa Israelites. Ang bigat. Pasok sa promised land because of anger and disobedience, yung pangako ng Panginoon para sa kanila ay hindi na nangyari. Pero si Lord, si Jesus Christ, He demonstrate holiness. Amen. Sabi sa 1 Thessalonians 5:9, "For God chose to save us through our Lord Jesus Christ, not to pour out His anger on us." The best example of demonstrating holiness is Jesus Christ. Bakit? Kahit hindi tayo perfect, kahit tayo nagkakasala, dapat tayo yung nagbabayad ng kasalanan, si Jesus Christ ang naging way para tubusin tayo. Hindi galit yung pinairal, kundi love and compassion, grace and mercy. So dapat tayo din, mga kapatid. Hindi pala dapat galit yung pinapairal natin, kundi holiness. Amen? Even God, bumaba sa langit, nagkatawang tao, para iligtas tayo at bayaran ang ating mga kasalanan. Ganon kabuti at ganon tayo kamahal ng Panginoon. Amen? Amen. At sabi sa James 1:9-21, "Understand this, my dear brothers and sisters. You must all be quick to listen, slow to speak, and slow to get angry." Kasi bakit? Human anger does not produce the righteousness of God desires. Hindi tayo magiging righteous kapag yung galit yung nangunguna sa buhay natin. Hindi matutuwa si Lord, hindi napiplease si Lord kapag galit, anger, yun ang nangingibabaw. Human anger does not produce the righteousness God desires. Kaya kapatid, today, it's a reminder to us, demonstrate holiness. Show love, show compassion sa ibang tao. Dahil tayo, hindi natin deserve, pero tayo pinatawad ng Panginoon. Amen ba doon? How to overcome anger? Don't let your anger control you. Depend on God and demonstrate holiness. Pwede ba natin palakpakan si Lord ng malakas? Hallelujah. Let's worship God. Purify my heart, 'cause I wanna burn
Jesus. Hallelujah, God. Panginoon, pinupuri ka namin, Lord God. Sinasamba ka, dinadakila ka, O Diyos. Today, Lord God, thank you, Lord God, for reminding us, Panginoon, na Lord, hindi dapat anger, Lord God. Hindi galit dapat, Panginoon, ang mamuno o manahan sa puso namin, Panginoon. Lord, salamat sa pagturo sa amin, Panginoon, na Lord, hindi kami kontrolin ng galit at sa inyo kami dumepende, Lord God, hindi sa galit sa puso namin. At Lord, ma-demonstrate namin ang pagmamahal, Lord God, ang righteousness, Panginoon, ang holiness sa buhay namin, Panginoon. Pero Lord, hindi ito mangyayari kung kami lang, kailangan ka po namin sa buhay namin, Panginoon. Lord, kung meron man po dito, Panginoon, until now, may galit sa kanyang puso, Lord, katagpuin mo siya. Lord, bigyan mo siya ng peace. Bigyan mo siya ng comfort, Panginoon, ng courage, Lord God, to release, to surrender all the pain, all the angry issue, Lord God, sa kanyang buhay, Panginoon. And today, Lord God, sobra kami nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan sa aming buhay. Pwede ba nating itaas ang ating mga kamay? Hallelujah, hallelujah. Today, Lord, we are so blessed, we are so thankful dahil nakumilos ka. Lord, hindi mo kami binigo, Panginoon. Kinatagpo mo kami ngayong araw, Panginoon. At lalabas kami sa lugar na ito, sa bahay-sambahan na ito, na puno ng galak, puno ng pagpapala, Panginoon, para sa darating na linggo. Lord, we are so blessed. We are so thankful, Lord God, dahil kasama mo kami, Lord God. Sinamahan mo kami, Lord. Di namin kaya, Panginoon, Lord God. Sabi mo sa inyong salita, hindi kita iiwan, hindi kita pababaya. Lord, thank you, Panginoon. Thank you, Jesus. Lord, pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin, dinadakila ka namin, O Jesus, sa pangalan ni Lord. Amen and amen.